Sa araw-araw nating buhay, narinig nyo na ba yung ganitong argumento? Ang lahat ng mga tao ay mamamatay. Si Socrates ay tao. Sa makatuwid, mamamatay si Socrates. Napakasimple lang, di ba? Pero may tawag pala sa ganitong paraan ng pangangatwiran. Sa philosophy, ito ay tinatawag na Aristotelian syllogism. Isa itong lohikal na paraan ng pangangatwiran na binubuo ng tatlong bahagi. Major premise o yung pangkalahatang pagpapahayag. Minor premise o yung partikular na pahayag. At conclusion. Ito yung logical conclusion base doon sa dalawang naunang premise. Halimbawa, major premise. Bawal manigarilyo sa loob ng gusali. Minor premise. Ikaw ay nasa loob ng gusali. Conclusion. Sa makatuwid, bawal kang manigarilyo. Isang halimbawa pa. Major premise. Lahat ng mga naka-leave ay hindi papasok. Minor premise. Si Pedro ay naka-leave. Conclusion. Sa makatuwid, si Pedro ay hindi papasok. Hindi lang sa philosophy ginagamit ang Aristotelian syllogism. Gamit na gamit din ito pagdating sa batas o sa law. Halimbawa, lahat ng nagkasala ng perjury ay maaaring patawan ng parusa alinsunod sa batas. Ang akusado ay nagkasala ng perjury na patunayan ng korte. Sa makatuwid, maaaring patawan ng parusa ang akusado na ayon sa batas. Isang halimbawa pa, ang lahat ng ebidensya na nakuha na nakapag-violate ng karapatan ng isang tao ay hindi maaaring tanggapin sa korte o ito yung tinatawag nating inadmissible evidence. Ang mga ebidensyang nabanggit ay nakalabag sa right to privacy ng nasasakdal. Sa makatuwid, hindi ito nararapat tanggapin ng korte. Tandaan, hindi porke tama ang lohika ay tama na rin agad ang konklusyon. Halimbawa, lahat ng isda ay lumilipad. Ang bangus ay isda. Sa makatuwid, ang bangus ay lumilipad. Tama ba ang lohika? Oo, tama siya. Tama ba ang konklusyon? Hindi. Dahil mali yung isang premise. Hindi lahat ng isda ay lumilipad. Sa buhay natin, hindi sapat yung marunong lang tayong mga tuwiran. Dapat nakabatay rin ang ating pangangatwiran sa tamang premise bago tayo makabuo ng isang tamang lohika. Dahil ang tamang lohika na nakabatay sa maling premise, maaari pa rin itong makapagbigay o makapaghatid ng maling konklusyon.